Hello, good morning mga kasi farming. Welcome back po sa ating channel. At narito po tayo muli sa atin pong mga tanim na talong na may edad na 16 days old. So ito na po. Kita na yung atin pong mga talong. Malalapad na po yung kanila pong mga dahon. At ito po ay napasurkuhan na po natin dito. So yung tinatawag naming surko, yun po yung araro na pinapapunta namin dito sa may punuan ng talong para matakpan yung mga damo. So mga kasi farming, ang gagawin po natin ngayon ay magi-spray po tayo sa atin po mga talong dahil mayroon na po tayong nakita ng mga insekto po dito. Mayroon tayong nakitang leafhopper and aphids. So may mga pailan-ilan na rin pong mga white flies. At ngayong umaga nga, atin po silang i-sprayhan para po yung mga talong po natin ay hindi naman po ganong maapektuhan ng mga insekto. So ito naman ay hindi naman totally talaga na mamatay lahat ng mga insekto pag spray natin. So ito ay itataboy po natin. So ilalayo po natin sila at yung matatamaan, so yun po yung mamatay. Kaya mga kasi farming, at bago po tayo pala magsimula, ipapakita ko po muna sa inyo yung akin pong pag-abono po dito na edad po nila ay 10 days old. So mga kasi farming, tara na. So ayan mga kasi farming, yan po yung akin pong pag-abono dito sa atin pong mga talong. At ang in-apply nga po natin dito, 1620 and 1414 sa atin pong mga talong. So 10 days old nung tayo ay nag-apply dito sa atin pong mga talong ng abono. At ito nga 16 days old na yung atin pong mga talong. At mamaya po ipakita ko po sa inyo yung laki po ng atin pong mga talong. At sa ngayon ay mag-i-spray muna ako.
So ayan po mga kasi farming, at tapos na po tayo sa pag-spray dito sa atin pong talungan. At naka-anim po na tangke ang na-spray ko po dito. So ito po ay mayroon pong 4,000 plus na puno ng talong itong itinanim natin dito. So ito na po sila. Yan. Ito na po yung talong natin na may edad na 16 days old. Yan po sila mga kasi farming. Yan, unti-unti na rin pong lumalabas yung kanila pong mga suhi. Yung kanilang side shoot ano. So yan, ipapakita ko lang po muna sa inyo yung atin pong talong na may edad na 16 days old. At ito nga, so ganito siya kalinis ngayon kapag naararuhan na po siya. Yan po. Pero yung gitna, yan mayroon pa rin pong damo. So yan po ay papadamuhan na lang po natin yan. Kapag hindi pa po naararuhan, hindi pa nasurkuhan, ganito po yung itsura niya mga kasi farming. So ito po yung ating area na hindi pa naararuhan. So kita po natin na yung mga talong po natin halos halos magkakalaki lang. Magkakasing laki lang sila. So ipapakita ko na po sa inyo yung akin pong ginamit na ito na tabunan. Ginamit na insecticide para dito sa pag-spray natin ngayon. So napansin kasi natin kahapon mayroon tayong nakita na leaf hopper, aphids, tsaka mga ilang white flies po So ito na po. Ayan. Mitomil in gold yung atin pong in-spray dito. So ito kasing gold ay mabisa po ito sa mga uod, lalo na sa mga shoot and fruit borer, mahilig pong manusok sa atin pong mga talong. At ito naman yung mitomil ay contact ito siya, at yung matatamaan nito ay talagang mamatay. So ang kanya pong kayang puksain po aphids, flea beetle, fruitworm, lady beetle, and leaf hopper. So mayroon po ditong mga yan, fruitworm, aphids, tapos yung corn beetle, corn borer, corn earworm. So yan po yung mga green leaf hopper, yung mga mahaba ang uso na tipaklong, yung cutworm, yan kaya niya po yung puksain. So yan po, kaya ito po yung ginamit natin, itong mitomil, para po sa mga aphids at saka sa leaf hopper. So sa white flies, yan naman po yung Solomon, yung gold ay talagang mabisa rin po yan para sa pagkontrol sa mga white flies. So nabanggit ko po yung Solomon, yan po ay isa po sa pinakamabisa nating ginagamit sa pagkontrol ng white flies. Pero dahil nga sa hindi pa naman ganong marami, or wala pa tayo halos ganong nakikitang white flies, ayan, ilan pa lang din naman, yan po, ay gold po muna yung in-apply natin dito. So disclaimer lamang po, yung mga produkto po na ibabanggit po natin ay hindi po yan pinopromote natin. So yan po ay talagang ginagamit natin, ina-apply po natin dito sa atin pong mga talong. At sa ilang taon na po nating pagtatalong, at paulit-ulit po natin ginagamit itong mga lasong gamot na ito, ay mabisa po talaga. So ayan po mga kasi farming mga talong natin. Ganito po sa pagsusorko, minsan hindi po maiwasan na mayroon pong tinatamaan ng lupa, natatabunan. So tinatanggal na lang po natin yan. So sa ngayon, yun pa lang din naman po yung nakikita natin na insekto dito sa atin po mga talong. At yan nga, mayroon pong mga butas. So normal naman po yan sa talong po na mayroon pong kumakain ng dahon. So yan po yung tipaklong na mahaba yung uso. So ayan, tingin tayo, parang wala na ako nakitang leaf hopper. Kahapon po marami po ako nakita.
So dito naman sa ilalim, yan, may mga white flies na siya. Sa susunod na pag-spray natin, siguro kung hindi mabawasan itong mga white flies, gagamit na po tayo ng Solomon at Star Kill. Yan po yung ginagamit natin para sa pang white flies. So mga ka-CE Farming, hanggang dito na lang po muna. At ito lang po muna yung update sa atin po mga talong po dito. At okay naman, sawa po ng Panginoon, yung mga talong po natin ay unti-unti nang lumalaki. So ito, update ko na lang po sa inyo lahat po ng atin pong mga talong kapag malinis na po ito dito. So kung may pagkakataon po, kung wala po akong duty or wala kaming mga gawain sa barangay, ay dito tayo, ipapakita natin yung atin pong mga ginagawa dito, lalong lalo na ito pong sa pagsusurko. So yung doon po sa area na yun, pakita ko na lang din po pala sa inyo. Magkaiba kasi ito mga ka-CE Farming yung edad na pagtanim natin dito. So dito naman sa unahan ay 12 days old yung kabila po, So ipapakita ko po sa inyo. So ditong area na ito po yung 12 days old. At naglagay ako dito ng daanan para pagdating po ng araw ay mayroon tayong madadaanan dahil mahaba nga ito hanggang doon. Tapos dito napakahaba po ng idas niya. So para hindi po mapagod pagdating ng araw kapag namimitas tayo, ay mayroon tayo ditong daanan. At dyan sa lumboy na yan, dyan po tayo gagawa ng kubo. So ito na. Ito na yung talong natin na 12 days old. So ayan po. Ito, nabahaan nga lang ito nakaraan nung lumaki po yung tubig dito. Bumaha talaga, kaya mapansin nyo yung area na yun walang talong dyan. So dyan po ay napawan po ng tubig. So namatay po siya, kaya pinasurkuhan na po natin para malinis po yung area. Plus magkakaroon po yan siya ng kanal po dito sa ilalim, dito sa gitna. So dito na po dadaan yung tubig. So paano po mga ka-CE Farming? So kita-kits na lang po tayo uli. At siguro update na lang sa lahat ng mga gawin natin dito. Sabi ko nga, kung may pagkakataon at may papakita ko sa inyo, kung wala tayong gawain sa barangay, update ko po lahat ng mga ginagawa natin dito. So lahat po ng mga ginagawa namin dito ay talagang pinapakita namin para po sa mga gustong magtanim ng talong o yung mga gusto pong matuto na magtanim ng talong at paano mag-alaga. So kaya pinapakita po namin. So disclaimer lang po uli, hindi po kami eksperto, hindi rin po kami talagang perfecto na mahusay sa pag-aalaga po ng talong. So kami po ay based lang po sa amin pong karanasan at sa tagal po, sa ilang taon na po namin pagsubok sa aming pagtatanim ng talong, na awa ng Diyos ay okay naman, ay talagang ito, success naman po yung pagtatanim po natin ng talong at pag-aalaga. So yun lamang po mga ka-CE Farming, at kita-kits lang po tayo ulit. At huwag niyo po palang kalimutan ang pag-like, subscribe, and share po sa atin pong YouTube channel, CE Farming. Okay, God bless po, God bless, good morning.